Magpapatuloy tayo sa mga balita natin. Aming inihati do sa inyo presko ngayong umaga ho ng Miyerkules. Tama no? Miyerkules. Wala, tapos na yung April Fool's Day. Hindi nyo alam ang petsa ay 3 ng Abril. Meron tayong mga balita. Ako po si Weng. Ako po si Buddy. Dako muna tayo sa labas. Ano, pwede? Ayan. Meron pong, may bangkay ng lalaki na tagpuan ho sa Quezon City. Sama natin sa balita mula ho sa QC. Ay, mula doon, Sylvester Labay i-radyo mo. Dinala na sa isang area ang bangkay na lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution o salvaging sa Quezon City. Ayon kay Nicolas Romero, ito'y nakasaksi. Naglalakad sila ng kanyang kaibigan sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue kung saan nakita nila ang nakatihaya ang lalaking biktima ng summary execution sa bangketa ng naturang lugar malapit lamang sa General Avenue na akala niya umano'y lasing lang. Na putol. Ram, babalikan ka namin pag medyo okay na yung wifi mo. Alright, babalikan natin si Rambo Labay mula ho sa kanyang ulat na yun. Nawala yung connection. Babala ho sa mga mahilig kumain ng karne ng kabayo. 4 ang patay habang marami pang iba ang nagkasakit. Makaraang kumain ng mga namatay na kabayo sa sitio Pañero o Pareño, barangay Tinalon, bayan ng Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Meron palang bayan si Ninoy. Sunod-sunod na pinawian ho ng buhay. Ito sina Juni Octavio, Reynaldo Gabawa, Federico Abogadil at si Boy Apala. Habang nakaligtas naman si Kagawad Rufino Belmonte na sinasabing mga nakakain ho yan ng bituka at karne ng mga kinatay na kabayo. Hinihinalang may magsasakang nag-spray ng kemikal sa palayan kung saan napunta sa sapa ang kemikal na lason na nainom naman ng mga namatay na kabayo. Yun pala Lumilitaw na 4 na kabayo ang namatay at kinatay ho ng mga residente kung saan ay ginawang pulutan ng bituka ho nito. 3 pusa rin ang namatay. Grabe, ang dami na damay talaga dahil sa kabayo na yan. 3 pusa ang namataang patay sa nasabing lugar na pinaniniwalaang kumain rin ng naturang karne ng kabayo. Ayun lang kayo nakarinig ng balitang ganito, no? At ngayon ay kumuha sila ho ng sample ang otoridad para isailalim mo sa eksaminasyon yung karne ho ng kabayo. Ipinaubayan na rin ng mga pulis sa DOH ang final result ng nangyaring food poisoning na ikinamatay ng 4 na tao at 3 pusa. Problema kasi kung totoo, may nag-spray pala ng chemical. Yun, nainom ng kabayo. Ganon ka, binigay yung cycle nainom ng kabayo yung chemical na nahalo dun sa tubig sa palayan na nainom naman ng kabayo. Ibang klaseng balita. Patay din, lalaki po ito, yung kanina natagpuan dyan sa Quezon City. Mga kasama, tagbabalik si Sylvester Rambo Labay. Rambo? Kasama nila, kasamang Buddy at Weng, akala nung lalaki na nakakita si Romero na lasing lang yung nakatulog sa kalsada. So balit nang tingnan niya ito, nakita niya na umaagos na ang dugo sa leeg at damit na natuyo na dahil ito'y alas 2 pasado ng kaninang madaling araw nang natagpuan ng bangkay ng lalaki na tinatayang may edad na 32 hanggang 35 anyos, may taas na 5'3 hanggang 5'5", malalaking tato sa tiyan na may pangalang Joel at nakasuot ito ng kulay gray na t-shirt na katamtaman lamang ang pangangatawan, nakasuot din ng camouflage na short pants, skinhead na buhok o yung si may kalbo, moreno at may tato rin na sa kanang tuhod na may tatak na BCJ 32 o Batang City Jail at sa likod naman ay tagtad ng mga tato at halos maputol ang ulo nito
na ginilitan. May mga nakita rin ng sa katawan ng biktima na tadtad ng saksak ng ice pick sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Walang ID nakuha dito at inaalam pa kung sino at ano ang motibo ng mga suspect sa pagpatay ng nasabing biktima. Walang kinalaman sa kabayo yan, ha? Wala. Walang kinalaman to. Naninig mo yung kabayo kanina na kwento. Ayun, mahirap lang kain ng kain na hindi mo alam kung saan galing. Oo. Yun. Chemical. Ma-food poison ka, ha? Correct. Kaya mag-ingat ka sa, ikaw pa naman mahilig sa karne, Rambo. Karne, hindi. Di ba? Seafood ang gusto ko, yung tahong. Ay, seafood rin. May toxin din sa dagat. Oo nga. Pero masarap. Halos lahat, pati gulay, no? Yung pechay rin. Minsan, na-i-sprayan yan din yan, di ba? Wala na ligtas pa rin, Walang ligtas. Huwag na lang tayong kumain. Pati sa tao, wala ka rin ligtas. Ang hirap mga kakanin dito. Kinakain ka rin ng tao. May mga toxic ding tao. May ganun. Nakarelate si Rambo. Mukhang meron kayong nagkaintindihan kayong dalawa. Imagine pag laging kasama mo toxic na tao. Baka mamatay ka rin, di ba? Kaya dapat pag sinabi mo toxic, nakainom? Nakainom ba yan? Yung tukoy nyo? Hindi, maliban sa nakainom, yung alam mo may mga tao kasi puro problema yung hatid sa buhay mo. Negativity. Yung negative. Ayaw ni Rambo pa rin ang negative. Ayaw ko yun. Ayaw niya yun. So pag gusto mo, yung talagang sinasabi yung ang gwapo-gwapo mo ngayon. Yung ganun. Positive thinking. Positive. Yeah. Thank you, bye. Ang lalaki ko. Yan, thank you. Maganda yan. Ingat, buddy. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Silvestre Labay. Tata. Kala ko, segment na niya, hindi pa pala. Report lang pala. Ang aga nga natin nagbulahan. Nagbulahan tayo ang aga-aga. DZXL Bulat Palaro. Ito kay Pacquiao pa rin. Walang pagtutol daw ang kampo ni dating Division World Champion Manny Pacquiao sa mga itinalagang referee at boxing judges sa inabang rematch kay Bradley. Ayon kay Arum, masaya sila sa naging desisyon ng Nevada State Athletic Commission. Yan. Dahil magagaling na hurado at referee ang hahawak sa Pacquiao-Bradley rematch. Yan. Si veteran referee Kenny Biles. Biles. Ang third man in the ring, samantalang ang mga hurado na i-score sa laban ay sina Michael Pernick ng Florida, John Kian ng Britain at Glenn Trowbridge mula Nevada. Grabe. Ang Pacquiao-Bradley fight po ay palaging ipinapaalala ni Eman na sa April 13 gaganapin sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Yeah. Alright, thank you! DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Ayos tong tugtog mo, Loli. Matagal-tagal ko hindi narinig yan. Loli! Hello! Oo nga! Parang ano yung kanta na yan, parang antik na, no? Tagal-tagal na. Lumaos din. Hello! Hello, everybody! Morning. Hello, everywhere! Morning! I have a Loli. It's me, your one and only. Loli. Sasabak na ho sa Hollywood Films ang international film singer na si Bruno Mars. Maririnig ang boses ni Bruno Mars sa animated film na Rio Part 2. Ito yung mga ibon, di ba? Yung mga Angry Bird, mga Bluebird, kulay green, lahat-lahat na ipapalabas na ho sa April 9. Rio 2. Isang masayahing ibon na nakatira sa Amazon jungle. Ang papel ni Bruno. Ay, masayang ibon talaga siya. Bird, little happy bird. Okay. Nabatid na nung 6 years old pa si Bruno, lumabas na rin pala ang film singer sa 1992 movie na Honeymoon in Vegas gamit ang pangalang Bruno Hernandez. Puring-puri naman ang director na si Carlos Saldana, ang half Pinoy singer. Yon, okay? So yan ang ating half na balita ngayon.
The other half, mamayang tanghali. Okay? It's me, Luli. Paparapapap, Luli pa. Up lang ha, half price lang. Hindi gasgas, hindi umatras. Oy, Medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. seryoso! Ikaw na. Ito na. Magandang umaga. Ito na po ang ating balita panghimagas ngayon. At ito po ay galing sa Australia. Ito na. Siguradong mabibilib ka kapag napanood mo ang 11 buwan na sanggol mula sa Australia na nagwa-water ski. Water ski. 11-month-old si Ryder Blair ng isang araw, maskuladong maskulado naman, maskuladong bata naman yun. Nakita-kita yung kanyang six-pack. Yan. Ay, ngayon naman, ski. Skiing naman to, water skiing. Water. Hindi sa snow, water. Si Ryder Blair ng Queensland ay kinaaaliwan ngayon ng mga nakakapanood matapos na i-post ng mga magulang nito sa website ang pagwa-water ski nito na kinunan sa Santa Barbara, Gold Coast. Mismong si 13-time Australian water ski champion Joel Wing ang umaalalay sa bata habang nagwa-water ski kung saan nakakabit sa isang bangkang dimotor. Nabatid pa na 7 buwan pa lamang si Ryder nang magsimula itong mag-water ski kung saan hinihila pa lamang noon ang bangka nitong ginagamit. At ito ang larawan ng ating Wonder Boy. Ryder Blair, nagwa-water ski, 11-month-old. 11 month, wala pang isang taon. Wala pa. Nagwa-water ski na. Wala pa. Yan o. Kaya din daw yan ang anak ni ni Ate Jo. Ganyan. Kaya lang sa palanggana. Yan po ang ating balita panghimagas. Sipin mo na lang kung ano pang pwedeng gawin yan pag 21 years old na yan. Pag nag-12 anyos pa to. Nag-12. Pwede nang ganyan. Baka sa snow na to mag-ski. Yan. Bata pa lang Bata pa lang yan. Marunong nang mag-ski. Yan. Okay yan. Yan po, balita panghimagas natin sa inyo ni Mr. Yoso. Good morning. Thank you, Mr. Yoso. DZXL Ulat Trapiko. Ako, summer na summer. Ang sarap pumunta sa dagat. Magtampisaw, tama ba? Magtampisaw, somersault. Yan. Palamig, sumisid, diba? Mag-ala Jezebel, diba gano'n? Di ba, Rambo? Tama, ang sarap talagang sumisid ngayon. Lalo na dyan sa bahagi ng Batangas. Nako, ang sarap yan talaga. Si Mang Edgardo Ricacho nakikinig sa atin na nailipat niya ang kanyang taxi. Mang Edgardo, salamat ha. Morning, Mang Edgardo. Taxi quad niyan, yung nag-radyo sinkon lumipat sa atin. Ikaw Mang Edgardo ha. Baka hindi ka ninyo yung ID mo. Mga listener natin talaga yan. Tatak Armin na. Diba? Alright, what's happening on the road? Dito kasama ng Weng sa kahabaan ng Aurora Boulevard, kung galing yung mga motorista natin sa Katipunan patungo na sa bahagi ng Cubao, banayad at mabagal ang usad ng mga sasakyan. Pero tuloy-tuloy na naman ito. Bagyang bumabagal lamang pagdating sa St. Joseph Church dahil may mga stoplight yan. Pero pagkalampas ito ay tuloy-tuloy na at muling babagal sa 15th Avenue hanggang Cubao na. Pero pagkalampas sa EDSA, tuloy-tuloy na. Yung direksyon sa Espanya, yung iba naman Santa Mesa, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Samantala, sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Katipunan, kung galing naman sa Cubao EDSA, mabagal. Pero pagkalampas ng 15th Avenue, tuloy-tuloy na at muling babagal naman. Pagdating sa Katipunan, kanto ng Aurora Boulevard, pagkalampas, tuloy-tuloy na at muling babagal naman. Pagdating sa Ligaya. Pero pagkalampas dito hanggang sa Talusia, tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Yeah. Okay. Dance, yes.
And there you go. Thank you for the update. Bukas daw, baka pwedeng area ng tag dito. C5 naman daw. Papuntang dulot-dulo. Papuntang gang West, West Service Road. Yan. Kumusta dyan? Baka may nagkarambola, di ba? Nung isang hapon, nagkarambola. Ilang sasakyan? 12? Oo. Okay. What's our MOTTO mo ngayon, boy? Ang aking MOTTO ko or motto, hando ko yan kay Professor Eric San Juan at Joby de Guzman. Nakikinig yan si Prof. Eric San Juan at si Emel Carrion ng PTV4. Meron pala tayong dating kasamahan na pumanaw. Oo, nabasa ko sa Facebook kagabi. Meron pa? Yung si Ginoong Carlito Carlos. Oo, sa NAIA, dati kasama sa Carlito Carlos. Kasama. Nabasa ko yung mga confidence sa mga kamag-anakan. Post, dating taga dito, di ba, Ruel? Dati dito yan. Sa Aramen din. Sa NAIA na ka-assign. Alright. Yan. Condolence. Sa mga kamag-anakan. At ang aking MOTTO ko kasamang Weng Buddy, find a place inside where there's joy, and the joy will burn out the pain. Joy Garcia ba yan? Joy Sadra. Jimenez. Minsan yung mga motto mo nagdududa na ako, may mga pangalang love. Pinaparinggan ka love. May mga pangalang nakikinig ka, love. Oo. Gaya nga may joy. Baka naman Tagalog spy. Tingnan natin kung baka Buddy sa Tagalog. Ito, Di ba, Prop? Diba? Duda ka rin dito, di ba? Professor Eric San Juan, no? Dududa rin sa'yo. Professor Eric San Juan. Maghanap ng lugar sa sarili kung saan meron kang kasiyahan o kaya'y kagalakan, at ang kasiyahan na yan ang makapagwala sa iyo ng sakit ng iyong nararamdaman. Tamo na. Kaduda-duda talaga. Kung yan ang ating MOTTO mo, ito naman ang ating Kot-Koto. Hambo! Pero hindi to magiging masaya, ha? Kanina may nakasabay tayo sa elevator. May magre-review ata. Magre-review. Estudyante, maraming estudyante. Ha? Pero mukhang alalang-alala. Mukhang dun sa... Kasi may exam ata sila. So, ang ating Kot-Koto ay para sa mga mag-exam ngayon. Oo. Meron pa bang humahabol? Meron pa. May bad news at good news tayo. Bad news! Ano yun? Hindi ka nag-review. Bad news yun. Halimbawa, estudyante ka, Rambo, di ba? May exam ka. Bad news. Ang bad news, mas bad news. Ba? Hindi rin nag-review yung katabi mo. Sinabi ko sa iyo, bay. Ang pawis, bay, ang pawis, Mang Joseph. Hanggang sa kasingit-singitan, siguro. Di ba? Nangyari na yan. Pag hindi nagre-review ang estudyante, maraming beses na tumitingin sa'yo yan. Yan. Ganun ba? Based on experience mo yan, kasama ba? Tingin ng tingin sa'yo? Tingin ng tingin yan. Binabantayan ka? Baka tumingin ka rin sa kanya. Alam na Rambo yan, di ba? Mga style ng mga estudyante. Ikaw talaga na mo. Sige. Ay, salamat. Kaya mag-review tayo. Review. Review lang kailangan. Let us review the unreviewed. That's nice. Ayan. Kasama mo sa kahabaan ng Aurora Volleyball, Silvestre. Alas 7:40 ng umaga, hatid yan ng James 5-in-1 Coffee. Sadyang hilig ng mga Pinoy magkape pero hindi hulad ng kape. Tandaan nyo, may sinasabi, ang James Coffee, ito po yung kapeng pangkalusugan na gawang Pinoy. Dahil sa bawat higop ng James Coffee, kalusugay sagot. Dahil ito po yung sinakapan ng iba mga herbs na maganda sa ating kalusugan. Tulad ng ginseng, agaricus mushroom at spirulina na mayaman sa protina.
Kaya ang Jim's Coffee, di lang basta kape, kakaiba ka sa lahat. Jim's Coffee, may Jim's 5-in-1, 7-in-1 at 3+1 at Jim's Brown, bagong-bago, brown sugar. Available sa lahat ng leading drugstores and groceries, supermarkets nationwide. Happy birthday lang today kay Philip Lustre. Akala ko si... Iba. Si paring Philip Lustre. Happy birthday, sir. Panawagan lang kay Mark Anthony Sahonia Ison, taga Agoncillo, Doña Rosario Subdivision of Aliches proper, Quezon City. Baka nakikinig ka o mga kakilala ho nitong si Mark Anthony Sahonia Ison. Nasa atin ho yung naiabot lang sa atin, nawawalang kanya LTO license, driver's license, tsaka meron pang ATM. May ATM. Mangyari, pwede kang pumunta dito sa Guadalupe sa DCXL para ito i-claim yung LTO driver's license at saka may ATM. Hindi ATM machine, ATM card lang. ATM machine. Yan. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakarin ang inyong napakinggan ngayong summer na ang init. Dito lamang sa DCXL 558. Yes, kasama Adi. Ano ba araw ngayon? Juan, Lunes. Huwebes. Lunes. Huwebes na tayo, di ba? Miyerkules daw. Miyerkules. Yan ang tama daw. Oo. April 3, 2014. Kasama niyo sa serbisyo publiko ng City of Zambo, Lucero's primo hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN! Naglalagablab sa 558. Sumain niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Hey girls, Julia Montez here. Want to say no to pimples after washing